Mga tol, kahapon napanood natin yung mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro tungkol sa mga pagbabanta ng China. Ngayon dito sa ating panonoorin mula rito sa Shanghai Eye, no, I believe ito ay pag-aari kasi nga nakalagay dito, SMG is funded in whole or in part by the Chinese government. Ayan, nakalagay dito mga tol. So palagay ko itong ay pag-aari ng China. Sabi rito mga tol, China slams Philippines provocative words and deeds on Taiwan-related issues. Warning of backfire. No? So ito yung pagbabanta mga tol na babalik sa atin o tayo ang mapipinsala o mapeperwisyo dito sa mga pahayag na galing mismo sa Pilipinas. Sabi rito, the paper, in response to the Foreign Ministry spokesperson remarks on the Philippines allowing the visit by head of the Foreign Affairs Department of the Taiwan authorities, the Philippine Defense Minister Gilbert Teodoro, si Gibo mga kapatid, said that China should not impose its red line on the Philippines and that it's the Philippine sovereignty to accept Taiwan officials. Teodoro said no government official met with Lin Chialung. Yun yung napanood natin kahapon, di ba? Walang humarap doon sa Taiwan official na yon. At ibig sabihin hindi yun official visit dito at hindi dapat ini-impose ng China yung red line nila rito sa Pilipinas dahil tayo ay malayang bansa. Yun yung sinabi ni Secretary Gibo Teodoro. Ito yung buwelta ng China. And the Philippines is committed to the One China policy but China has no right to dictate. What's your comment? Sabing ganon mga tol. Anong komento natin? So eto mga kapatid, ang papanoorin natin is yung sagot. No, sagot mismo nitong Foreign Ministry ng China doon sa mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro na binigyan natin ng reaction video kahapon. Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. 中方已就菲律宾纵容台湾当局 Ayan, basahin na lang natin. China has stated its solemn position on the Philippines allowing the visit by head of the Foreign Affairs Department of the Taiwan authorities. Yun yung kinagagalit mga tol ng China, no? Kumbaga inuutusan nila ang Pilipinas na pagbawalan natin o wag nating i-allow, no? Yung pagbisita ng Foreign Affairs Department o ng head o yung pinuno ng Foreign Affairs Department ng Taiwan authorities. Yun nga yung kinaan ni Secretary Gibo eh. Bakit tayo kinokontrol ng China sa kung sino yung bibisita sa atin at hindi? Paano kung ito'y usapang negosyo lang, usapang business o kaya people to people relation? Bakit pinagbabawalan ng China ang Pilipinas? No? So yun yung sinasabi rito. China has stated its solemn position o yung kanilang posisyon dito sa pag-aalaw ng Pilipinas doon sa pagbisita nga ng head of the Foreign Affairs Department of the Taiwan authorities. 外事部门负责人窜飞表明严正立场。菲方在涉台问题上 The Philippines has repeatedly adopted wrongful and provocative words and deeds on Taiwan-related issues, mga tol. Ayan na naman. Napakasama na naman ng Pilipinas, mga tol. Napakasama na naman ng Pilipinas sa mata nila, mga tol. 不断采取错误挑衅言行。 Ano? Repeatedly, paulit-ulit daw mga kapatid, no? Na adopted wrongful and provocative words and deeds on Taiwan-related issues. Siguro yung mga pahayag yan, no? Ni Secretary Gibo Teodoro, yun yung minamasama nitong China. 严重违反 Violated basic norms governing international relations and its commitment on Taiwan-related issues. Kumbaga sa madaling salita, talagang bawal tayo mga tol makipagrelasyon dito sa Taiwan. No? 国际关系基本准则和在涉台问题上所作承诺。 持续损害 and kept undermining its relations with China and trampling on China's red line. No? Kumbaga, nagpapahina mga tol ng relasyon natin sa China. 中菲关系踩踏中方红 Yan, yung red line, yun yung ini-impose nila sa atin, yung red line 线 na sinasabi nila. 必将
The Philippines will pay the price. Ayan na mga tol, binabantaan na tayo mga tol ng China. The Philippines will pay the price. Magbabayad ang Pilipinas and all consequences arising therefrom must be borne by the Philippines. No? So magbabayad tayo mga tol. Pagbabayaran natin. Hindi pera pinag-uusapan dito ha. Yung mga consequences ang tinutukoy niya rito. Kumbaga parang nagbabanta kasi sa isang tao. Magbabayad ka rin balang araw. Kumbaga ganun mga tol. Ang dating. 出代价，由此产生的一切后果，必须由菲方承担。我们注意。 We noted that the Philippine Defense Minister Gilbert Teodoro and other people made irresponsible remarks. 提到，菲律宾防长特奥多罗等人多次在台湾等涉华问题上大放厥词，蓄意炒作。 And deliberately made provocations on the Taiwan question and other China-related issues on multiple occasions. 公然挑战中国的核心利益和红线底线，中方对此绝不容忍。 They blatantly challenged China's core interest, red line and bottom line. China never tolerates and firmly opposes such moves. Kinagagalit nga nila, napakalinaw naman ng pagpapaliwanag kahapon ni Secretary Guibo, di ba? Yung napanood nating video. Napakaliwanag ng pagpapaliwanag. Napakalinaw mga tol. Pero minamasama ng China yon mga tol eh. Kumbaga, paano ba nating masasabing malayang bansa tayo? Tayo ay isang sovereign state. Diba? Ang problema mga tol, pinapakilaman lahat ng ginagawa ng Pilipinas eh. Ultimo, pamimili natin, pagpili natin kung ano mga bibiling jet fighter, pinapakialaman nila, 'di ba? Trip natin yung F-16, ayaw nila mga tol, nagagalit sila diyan. Gusto nating bumili nung Typhoon missile, nagagalit din sila mga tol. 'Di ba? Ngayon people to people relation. 'Di ba? Wala naman tayong pakialam kung kinikilala ng China ang Taiwan bilang kanilang bansa eh. So be it. Pero yung pakikipagrelasyon ng Pilipinas, people to people relation with Taiwan ay bawal, mga tol. Kinagagalit nila yon. So magbabayad ang Pilipinas dahil sa mga ganyang provocative words. Nagagalit sila mga tol kay Guibo. 坚决反对。我们正告菲方。 Our message to the Philippines that for anyone in the Philippines who tries to be a troublemaker on the Taiwan question, sino man daw mga tol sa Pilipinas ang gustong magsimula ng gulo. 任何人企图在台湾问题上挑事，插手中国内政 interferes in China's internal affairs or undermines China's sovereignty and territorial integrity, their action will only backfire. 损害中国主权和领土完整，最终只会搬起石头砸自己的脚。奉劝菲方这 We 些人 urge those individuals to quit their theatrics and stop making provocations. 不要再扮演跳梁小丑的角色。 So yan ang malinaw na pahayag mga tol. No? Kung panonoorin natin sa ibang balita mga kapatid, tulad na lamang nito sa UNTV News, umano'y anti-China o anti-China remarks ni DND Secretary Guibo Teodoro sinagot ng Chinese spokesperson. Sabi rito, naglabas ng formal na pahayag ang China matapos ang mga komento ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ukol sa Shanghai Cooperation Organization Summit sa Tianjin. Sabi rito, binigyan diin ng China na hindi ito ang unang beses na naglabas ng tinatawag nilang anti-China remarks ang kalihim. So eto nga, nakatutok ngayon sila mga tol dito kay Secretary Guibo. Panoorin natin to mga kapatid. Naglabas ng formal na pahayag ang China matapos ang mga komento ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ukol sa Shanghai Corporation o Cooperation Organization Summit sa Tianjin. Dito makikita mo talagang hindi balanse, hindi patas mga tol. Yung tinatawag nilang One China policy, yung One China, lahat yun pabor sa kanila eh. 'Di ba? Pero ginigipit nila, sinusiil nila mga tol, yung mga maliliit na bansa. Kabaliktaran yun doon sa kanilang sinasabi na dapat hindi binubuli yung mga maliliit na bansa, na mga mas malalakas na bansa. Wala mga tol eh.
'Di ba? Lahat na lang kinokontra nila sa lahat ng ginagawa ng Pilipinas At sa pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng tagumpay sa Chinese People Wars of Resistance at World Anti-Fascist War sa Beijing. Binigyan diin ng China na hindi ito ang unang beses na naglabas ng tinatawag nilang anti-China remarks ang kalihim. Sabi rito, Go Jaiko na, yun yung spokesperson na nagsasalita kanina. It's not the first time this Philippine Defense Secretary made anti-China remarks. His words showed nothing but his arrogance, disrespect for truth and ignorance of history, mga tol. Samantalang yung mga salita nila, lahat puro anti-Philippines Giniit din nito ang kanilang papel sa pagtalo sa Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ay inilahad na ang kanilang Global Governance Initiative ay nakatuon sa mas pantay at balanseng mundo. Talaga? Mas pantay at mas balanseng mundo? Pantay at balanseng mundo? Umaasa rin ng China na magkakaroon ng mas bukas na pananaw si Secretary Teodoro at hindi maging dahilan ng tensyon sa relasyon ng mga bansa. Sinagot naman ng tagapagsalita ng Department of National Defense na si Assistant Secretary Arsenio Andolong na ang mga sinasabi ng kalihim ay sumasalamin sa malayang lipunan ng Pilipinas. Tama. Alam niyo mga tol, yung China na lang din kasi naniniwala sa sarili nila Lahat dinadaan nila sa pambabraso Sabi rito ni ASEC Arsenio Andolong, the Secretary views the world with open eyes and is blessed to be in a country which cherishes freedom of speech, thought and expression. Iginiit din ni Andolong na hindi umaangkop ang gawa ng China sa kanilang mga sinasabi. Tama. Tama. 'Di ba? Hindi nagtutugma yung sinasabi nila doon sa kanilang ginagawa. Napakalayo. 'Di ba katulad kakasabi kanila, 'di ba? Yung ginagawa daw ng China is para sa mas balanse at pantay na daigdig, mga tol. Hindi, malabo Paano balanse at pantay? Ayaw nga nilang bigyan ng karapatan yung ibang bansa. Doon sa karapatan mismo ng mga bansang yon, halimbawa na lang rito sa South China Sea. Meron ng UNCLOS. 1982 UNCLOS, nakapirma nga sila dun Nagsasabing, China, meron ka lang 200 nautical miles. So ganun din ang Pilipinas at iba't ibang mga bansa. 'Di ba? Ang tanong, meron bang pantay na pagkilala ang China diyan? Hindi, kasi nga ang gusto nilang mangyari, kanila yung buong yun. Walang tigto 200 nautical miles exclusive economic zone diyan. Ano kayo, hilo? Sa China lang 'yan. Tanong, pantay na pagkilala ba 'yon? O pantay na ba 'yung balanse ba 'yon? Naku po, the selective contrived use of history to justify selfish advances in world affairs serves as a threat to smaller countries which they cannot subjugate. Kaya nananatili ang pagdududa. One need not delve any further to see that their goodwill is at a deficit, their actions do not mirror their words. Totoo naman Ng mas maliit na bansa. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa panibagong threat o pagbabanta ng China, mga tol? Magbabayad ang Pilipinas dahil dito sa mga provocative words daw, mga tol. Namula rito kay Secretary Teodoro at ilan pang mga tao dito sa Pilipinas na troublemaker daw, mga tol. Ay nako, anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.